This is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS, Basta Bareta, sigurado. Network News. Na nagresulta sa matinding perwisyo sa kadakol na mga pasaheros. Sinugo naman ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang gabos na police unit sa Imperial Pilipinas na iprioridad ang seguridad ng publiko sa pagsabat ng bagong taon. Sigun kay Marbil, mandirinong committed ang PNP na siguruhon ang kaligtasan kang gabos ngunit na holiday season sa na makabalik sa Metro Manila ang mga kahimanwa na nagbarakasyon. Mentras tanto, nagpatalig man si Marbil sa mga nagmapurbar na magsuno ning rueda asin mabagat na nin mga umabagat sa mga tinampo na pwede makaabala sa emergency response efforts. Sigun saya mga sirin na illegal na aktibidad, may kasabay na kastigo. Liwat nagpagdumdum pa man ng PNP Chief sa publiko dapit sa piligron darakang mga paputok. Abiso kani, magdara na sara sa mga ibinugtak na government designated fireworks zone asing community display areas tagani maiwasan ang trahedya sa pagsabat ng bagong taon. Nakapagpanawasan Land Transportation Office, LTO, ning kabinukan 1,126 na show cause orders sa mga pasaway na driver at may sadiri ng bihikulo ngunit na 2024. Sigun sa LTO, 508 kabinukan na show cause orders imbuelto ang mga pagbalga sa probisyon ka Republic Act No. 4136 o Land Transportation in Traffic Code, kabali ang improper person to operate ang motor vehicle na pwedeng mahampang sa suspension at pagbawi ng lisensya kani. Sinabi kang LTO na ang 448 na show cause orders may koneksyon sa paggamit ng peke lisensya, 74 sa Anti-Destructive Driving Act, 69 sa road incidents na pig-report sa LTO Central Command Center, asin 27 sa paggamit ng duwang lisensya. Sabi ni Assistant Secretary Figure Mendoza II, nagibong makapagparwas ning dakol na show cause orders ang LTO ngunit na taon huli sa aktibong social media monitoring kan traffic rules and regulations violations. Kabali mga kaso kang road rage. Kadaklan sa mga show cause orders pinalawas nagresulta sa pagkapataw ng penalty laban sa mga involto. Kabali ang suspensyon kan driver's license asin motor vehicle registration asin bagging ang pagbawi sa lisensya ka mga involto. Nagilao man si Mendoza, mabawasan na ang show cause orders na sa ilang ipamadawas sa masunod na taon 2025 na sabiyon mas kakalikit na mga kaso ng traffic offenses. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:25 ang oras siya tungon yan, nakabalik na sa Pilipinas ang tracing bados na Pinay na nakastigo sa Cambodia ng human trafficking huliban sa pagkakaimpuelto sa illegal na surrogacy. Sigun sa Department of Foreign Affairs, dinuhulan ng royal pardon ang tracing Pinay kaya nakapulis sa Pilipinas ang pardon ipigduhol ni Cambodian King Norodom Sihamuni nagtalikod na Disyembre 26. Sa tracing surrogate mother, tuluan nakapangaki na, sabi kan DFA ang Secretary Eduardo De Vega. Ang mga Pinay na baby maker nasa kustodiya ng unyan kan Department of Social Welfare and Development DSWD mientras ang Department of Migrant Workers man ang bataw sa inda nin temporary shelter. May sarunang nairis nung nagadan iduli sa paputok, 4 na aldaw o pirang aldaw na sana bago ang pagsabat ng bagong taon. Sigun sa Department of Health, sa pahigan na tagapagdaram kaling si Asik Albert Domingo, anagadan sa nung 78 anyos na lolo na
sinuluan ang paputok na Judas belt na resulta sa pagsabog kani, rason kaya nagsapo nining multiple injuries. Idalaga din sa ospital karong telikod na Disyembre 22, sa lagad binawian manggana ni buhay karong telikod na Disyembre 27. Sabi kan DOH, may iba pang mga helang ang biktima. Kamali ang nagadan sa individual sa inisyal na 125 kaso kang firecracker-related injuries na iristropon na gikan sa 62 na sentinel sites na binabantayan kan DOH sa Disyembre 22 sundong alas 6 ng pag-aga kan Sabado, Disyembre 28. Sa sinampitan-pitang 24 ang bagong nairegistrong kaso sa kaparehong aldaw. Nasa 102 man sa mga biktima, nasa 19 anyos ang edad, pababa. 23 anyos man, mientras ang 23 anyos sagod 20 anyos pababa o pataas. Pagkabot man sa pagkatao, 114 ang lalaki, 11 ang babae na biktima ni paputok. Sabi ka DOH, 91 kaso o 73% kausa kang iligan na paputok, araw kan boga, 5 stars in Piccolo kung saan 75 degree o 60% aktibong naggamit ni paputok. Gadan ang tulong miyembro kang pamilya gikan sa Pilipinas kabali ang duwang aki matapos saksakon sa Baldwin Park duman sa California. Inarestar ka mga otoridad ang 23 anyos na lalaking suspect na pinagtutuburan partilaryos ka mga biktima. Binistuman kan Los Angeles County Medical Examiner ang mga biktimang sinda Mia Chantel Narvaez, 8 anyos, Paul Sebastian Manangan, 16 anyos, asin si Rona Nati, 44 anyos. Sigun sa report, nagsapo din na balang saksak sa itaas na parte kadlawas ang tulong biktima. Sigun sa Los Angeles County Sheriff's Department, nakaresibing disturbance call ang Baldwin Park Police sa Bogart Avenue kan Bangi na i-report na sarong aking babae ang nagkukurahaw na nagluwas ning harong as nagpapapod sa 911 ulit sinaksak kan sayang kuya an sa inang ina. Pinulbarampaban kan suspek na magdulag lunad ning behikulo alagad nasusog ini. Bilang pagrespeto sa pamilya ka mga biktima, dayping bulgar ka mga otoridad ang relasyon sa pagkultaran kan suspek asin kan mga biktima alagad kumpirmado kan mga investigador na naka-star ang suspek sa harong kan mga biktimang Pilipino. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras kunyan mga tugang, alas 5:29 ni pagkaaga, nagantabi kamo sa mga bareta sa Kakampi Network News. Araw kan sabi ta, pirang aldaw na lang Christmas na, bagong taon na, 2025 na, kaya sa tuyan New Year's Countdown, sa mga oras na ni, 1 day, 18 hours, 30 minutes, and 7 seconds. Yehey, 2025 na. Bagong taon na. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, babalik at yan. Nasa doon po na ang tabianan live sa mga kakamping radyo sa Rinconada, sa Partido Asinman, digdi po sa Naga City asin sa FB Live. Ako si Jun Bernas. Barang ko nagisikan para masanado teknikal, babalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Puding tabang, bago mag-vlog sa social media, in kaso may insidente yung kasulo, yung managkan, tama ni, mas ininot pa mag-video, mag-picture. Agruping alat pang nakulaon ng maray ang kalayo bago mag-apoding bumbero. Sigun ki Bureau of Fire Protection Public Information Service Chief Anili Atienza, mas maray mag-apod sa 911, oras may kasulo, tangaling tulos na makaresponde, imbis na i-live o ipahiling sa social media. Sigun saya, importante ang marikas na pagresponde tangaling masigbutulos ang kalayo, asin mayong madamay na mga pagrugaring baging buhay kan tao. Ang pagapunan ka Bureau of Fire Protection, kasunod kan pagpapasirarong kan sa indang opisina sa Red Alert status para sa bagong taon, kung saan kansilado kung unleave kan sa indang mga tauhan para sa pagresponde in kaso kinakaipuan ng tabang. Inabiso man ka Bureau of Fire Protection ang publiko na kung pwede,
dahil magpaputok urog na sa mga residential area na gilid-gilid o traid o durukutan na mga harong naras gibo sa mga light materials na nga may iwasan ang insidente ring kasulo. Inarot pa man kakahensya ang mga residente. Pagkisumaro, umagdara na sana sa mga designated community fireworks display sa pagsabat kang bagong taon. Dapit pa mga tugang sa kabugtakang kampanahon na anong ngunyan ang pikalauman sa pagpaaram kan 2025 o kan 2024 as ipaglaw kan 2025 mayong na-monitor na low pressure area para sa tropical cyclone formation. Ay di sigun sa pinakauring weather advisory kang Pag-asa. Erot naman na sinabi kang ahensya na paragos na makapiktar ang shoreline intertropical convergence zone as sinabihan sa nakunang parte kang Pilipinas. Badra ang shoreline in baragom na kalangitan na may warak-warak na paguran sa may parte kan mainland Cagayan, Aurora, Isabela, Quezon, asin Apayao. Mamatiyan man sa National Capital Region, asin iba pang parte kan Luzon, Kabala, ang Bicol Region, ang medyo paminsan-minsan na pagbagunas ng uran, huliban sa localized thunderstorm. Alagan sa mga oras na ni, mayong na-monitor na LPA para sa tropical cyclone formation bago magpaaram ang taon 2024. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya atong unyan, talagang Happy New Year. Ang mamatian ka sa nung partaya ng loto matapos niyang ganahon ang lampas sa 202 million pesos na jackpot prize sa Grand Lotto Draw o 655 sigun sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Hinanakan sa nung nagtaya ang 202,500,000 pesos sa regular draw kanagtalikod na Sabado, Disyembre 28. Natumbok kang nagtaya ang winning combination na 45, 46, 33, 23, 03, asin 48. Daiman pigbulgar kang PCSO kung tagasain ang masurting bago milyonaryo bago ang bagong taon. Pero kasubangi may report na ini nagtaya sa Legazpi City, Halim Bicol. Mientras tanto, kinakaipon man ng lucky winner na ipresentar ang sayang ticket asin duwan valid ID sa opisina sentral kan PCSO sa Mandaluyong City tanganing makubra ang sa iyang milyones na premyo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya itong matugang alas 5:45 ng pagkaga. Hayra si mga pag-iniban niya ito sa luwas. Sa iba pa mga bareta niya itong unyan, ipinasirarom naman mga tugang sa state of calamity ang biliran huliman sa limitadong kapasidad kang biliran bridge na nagadara ng pag-aabala sa biyay ka mga produkto, importanteng supply as in pabiyay ka mga residentes. Pinirmahan ni Governor Gerald Espina ang resolution number 321 na nagdideklara kan state of calamity huliman sa pinagbawalan makaagi ang mga magabat na bihikulo sa nag-aalon-alon na tulay. Hindi sinag-trending sa social media itong tulay na nag-aalon-alon mientras nagbabagtas yung mga bihikulo. Amang ini parating may karga ng pagkakan, gasolina, siniba pang importanteng produkto. Tinawan na dalan sa deklarasyon ang paggamit ng gobyerno na magpautob ng mga lakdang para mamantinir na baba ang presyo ng mga produkto as masiguro na uninterrupted delivery amang ini bagi ang mga serbisyo as mapugulan ang matinding epekto kan insidente. Noong ka December 23, sinabi kan Department of Public Works and Highways, DPWH, na ang biliran bridge dahil puring agian ng darakunang bihikulo matapos ang viral video na pag-alog-alog ka na sa bit ng tulay. Mga light vehicles na arog kang passenger vans, sports utility vehicles, sa libapang kaparehong bihikulo ang tinutugutan makaagi. Kay puan magbaba ang pasayro nin mga bus bago magbalyo nin tulay. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugag, alas 5:46, balikan ta mga report halis sa mga pagriban niya to o halis sa saron niya itong pagriban sa luwas. Aki naputukan ng boga sa Lalagon sa Manuang Pamplona, Camarines Sur. Paretang yan, haliki Mike Rabito. Mike. Pagkairido sa iyang lalagon, partikular sa iyang duwang mata,
ang sarong 8 anyos na aking lalaki dyan sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur matapos na ini anak masabugan kan pinagaapod na improvised boga. Sa report gikan sa Pamplona PNP pasado las 10 in aga kan aldaw ning Sabado kan mangyari ang insidente dyan sa Zone 1 Barangay Cagbibi sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Gamit subuot kang sarong alias Marky, 8 anyos, residente kan Zone 1 Barangay Cagbibi dyan sa Banuan kan Pamplona, ang sarong improvised boga dyan sa atubangan kan sa indang residensya. Alagad, aksidente subuhot na nakiblit kang nasambit ng aki ang boga asin duman ini nagsabog. Ang aki ang tinamaan sa siyang lalagon, partikular sa iyang duwang mata. Ang biktima ang tulos pinagdara sa Bicol Medical Center dyan Syudad Dinaga, tanganig matawanan magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan batugang alas 5:48 ng pag-aaga. Siniguro ni National Food Authority Administrator Larry Lacson sa publiko na preparado ang ahensya na magpanawas ng NFA Rice na kaning tabangan ng mga institusyon sa panahon ng mga kalamidad as in emergencies daw holiday season. Ginibo ni Lacson ang kasiguruhan sa ibungkan ipinapahiling aktibidad kang bulkan ng laon asin ang binabantayan na mga raot ng panahon. Pinakusugang NFA ang mga estratiya sa pagbakal kam paroy serarom kang price range scheme o pricers. Yan tangali masimbagan ang mga kahagadan sa bagas kan Department of Social Welfare and Development, local government units asin mga legislador para ibariwas sa mga apektadong pamilya asin individual sa mga lugar na tinamaan nin kalamidad. Naabot kang ahensya 95% na pagsaray nin paro yung ngunya na taon. Sa iba pa mga bareta dyan ko yan, inaalok man ka Department of Agriculture ang publiko na tangkuroson ang mga prutas gikan sa mga local farm kasabay kami gilauman na pagdakula kan demand sa bagong taon. Sigun ki Agriculture Assistant Secretary asin spokesman Arnel de Mesa, yan tangali matabangan na mga lokal na parauma na may pabakalan sa mga produkto asin aprobitsaran ang halangkaw na presyo. Pigilauman kaya baka kaiguan ng paglangkaw kang presyo ka mga prutas bago ang Enero 1 taon 2025. Apila ka opisyal sa mga konsumidor, imbes na mga imported na prutas ang bakalon, piliin na sana ang mga prutas na produkto nagikan sa mga local farm bilang tabang sa industriya kan mga parauma digdi sa Pilipinas. Saro sa mga mayor na tradisyon ka mga Pilipino, kada nagaabot ang bagong taon, iyo ang paghanda kan 12 sa 13 bilog na prutas sa lamesa na pinagtutubunan makakapagtaw inining bagayon na kapaladan sa kabilugan kan taon. Pag mga lokal na prutas ken bilog, ano diyan, dapat santol, kamagong, ano pa mga bilog na prutas, pero naman sa sinasabi mga imported na prutas. Alas 5:50, 10 minutos sa lamang tugan, tapos abot ang oras na alas 6 ni na pag-aaga, alas 6 at yan, pagkatapos kang break, mga bareta halis sa mga kakamping radyo sa inyong maantabayanan. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol sa lado nasyonal, maramang ngunyan kung matinir, mababawasan o tatanggalon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 288 bilyon pesos na Congressional Insertion o Pork Barrel Fund na nakapasalipit sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Ngunyan na Lunes, Disyembre 30, pipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act na naglalaman ng 6.352 trillion pesos na budget para sa masunod na taon. Ito na naman sinabi ng Presidente na posibleng ibeto ang nakaparang insertion sa 2025 national budget na kani makasunod sa nakapanaman sa konstitusyon ng edukasyon ang dapat may pinakahalangkaw na alokasyon. Alagad, sigun kay Sunny Africa, Executive Director kang Ibon Foundation, dapat ibeto ni Presidente Marcos
ang bilog na 6.352 trillion pesos na budget, asin bakulang ang 288 billion pesos na insertion sa Department of Public Works and Highways. Sigun saya, kung ang congressional insertion sana sa DPW's budget ang ibebeto, dahil masolusyonan ang depekto sa 2025 national budget. Nanindugan man si Africa na pork barrel fund ang 288 billion pesos na inilagdag sa DPWH ulita lamsam ini asin isiningit sana sa bicameral conference committee. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Nadominar ka mga kandidato ni Presidente Ferdinand Bongo Marcos Jr. ang binakumpesto sa Magic 12 sa lado ka mga kandidato sa pagkasenador sa eleksyon sa maabot na Mayo taon 2025. Basado sa huring survey kan Social Wellness Station, ngunyan na bulan, naginutan mang giraray sa survey, siyaw sa Deputy Majority Leader Irwin Tulfo na nakakualing 45%. Sinda o siya sinusundan ninda Senador Ramon Vong Revilla Jr. 33%, Senador Pia Cayetano asin Christopher Bongo 32%, dating Senate President Vicente Tito Soto III 31%, sarapang Tulfo na si Ben 30%, dating Senador Pampino Ping Lacson asin Manny Pacquiao pareho 27%, Willie Revillame 26%, Mayor Abby Binay 25%, Lito Lapid 23%, asin sinda Senador o sinda Congresswoman Camille Villar, asin Senador Amy Marcos, Patraman Bato de la Rosa, anas 21%. Ipinahay kan SWS na pinili ang 3,097 respondents kan ibubuto nindang 12 sagud sa 70 na kandidato sa pagka-senador. Pinaiimbisigaran ka mga leader duman sa Kamara ng Representantes ang talamak na peke asin malisyosong post sa social media tagaling babantayan. Ang subot libreng pagpapahayag asin sa tahaw o sa salbadong digital world. Sa resolusyon ay sinangat nila Senior Deputy Speaker asin Pampanga Congressman Aurelio Gonzales, kay bala sila Deputy Speaker asin Congressman David Suarez kan Quezon, Majority Leader Manuel Jose Dalipi, Majority Leader Marcelino Libanan, asin mga representanting sina Robert Ace Barbers, Bienvenido Abante, asin Joseph Stephen Paduano. Inagalidan na ang House Committee on Public Order and Safety on Information and Communications Technology, asin man Public Information ang magkonserning investigasyon. Sigun sa mga legislador, ang barikas na pagdakula ka mga social media platform sa Pilipinas, sinabayan din pagkapakuriat ni mga peke asin salang informasyon na nangirimong sa publiko asin nakakaraot sa reputasyon ka mga individual, grupo asin man institusyon. Tinawandong pa ka mga kongresista. Ang pangaipod na manitirmiran kung igwang kaipuan na lay na igwang dapat na maaguhon sa presenting lay, tangaling mas mag-epektibo ini sa paglaban sa mga peking content sa social media. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras yato kanya matugang, igual sa kitang 4 minutos antes magabotang oras na alas 6 ni na pag-aaga. Sa iba pang details ka mga baretan yato kunyan. Balita pa mag-aaral sa lado nasyonal. Pigtutulod ni House Committee on Women and Gender Equality na pinapamayuhan ni Bataan Representative Geraldine Roman ang sarong propesto tanganing baging pantay ang diretso kang ama asin ina sa pagdidesisyon sa silang pamilya. Amindran kang House Bill number 11218 ang substitute bill kang House Bill 1335
5281 as in 8907 ang Family Code of the Philippines tanganing may tama sumot ang day pagkakapantay kang ama si Dina sa pagdesisyon katakod kan pagpapakasal sa ilang mga aki. Sirarong kang propesto, ang kapakanan ka mga aki, ang tataawaning dakulang konsiderasyon sa paggibo ni mga desisyon. Kung ang mapakasal na aki, edad 18 sa 21 anyos, kaya po ang kini magkuhaning parental consent sa arinman sa iyang mga magurang. Sa presente kaya, nangingibabaw ang desisyon kang ama kaysa sa ina, katakod kang pagkatawning consent sa pagpapakasal kan sa ilang aki. Kung day magkasundo ang ama sinina sa parental authority sa silang aki, pwede sindang magdulog sa korte para ini marisulbiran. Oras siya itong batugang alas 5:58. Sa mga ultimong bareta niya tungkol yan, bareta pa mangyari sa lado nasyonal. Nagpapaginumdum ang Bureau of Immigration sa mga registered foreigners sa Pilipinas na mag-submiter na kasi ng annual report sa edot na 2 bulan kan 2025. Ang annual report na compliance sa Alien Registration Act na nag-uubligar sa kapos na dayuhan na may immigrant as in non-immigrant visas na mag-report sa ahensya sa laog din enot na 2 bulan kada calendar year. Kamali sa mga registered foreign national, iyo ang mga nagatrabaho, nag-i-star o nag-eskwela sa nasyon na may Alien Certificate of Registration o I-cards. Ang physical annual report para sa BI Head Office iipon sa 4th Level Center sa Atrium kan Robinsons Manila sa Erbita. Marisibiman ang mga opisina kan Bureau of Immigration sa Interior Pilipinas sa annual reporting. Mientras tanto mga tugang sa iba pang detalles ng mga bareta niya tungkol yan, kinumpirmar ni Senador Ronald Batuli Rosa na siya mapasiring o maatindir sa ceremonial signing para sa national budget ngunyan aldaw Desembre 30. Sigun ki De La Rosa, bayo siyang nainot na o bayo man siyang nainot na commitment alagad sa sayang pusog na pagtubod. Dahil siya matindir sa signing national budget, dawa pinadarhan siya ng imbitasyon. Sinabi kang senador na dahil siya mapit nagperma sa bicameral report kan 2025 Jail Appropriations Act, kaya very sabi ni De La Rosa, very ironic o kabaliktaran man subot ko na mapasiring siya sa Palasyo Malacanang. Sigun saya, kabaliktaran man kaya ang sayang prinsipyo sa inaprobaran na 2025 national budget. Nagilao man ang senador na ikuha mga adjustment na ginibo ang presidente sa budget na asin ikakaugma niya kung naghinanyog ang Malacanang sa naman ang Pilipino. Saraw sa mga big question sa budget, iyo ang masalang ko na pundukan DPWH kumpara sa DepEd, ang zero subsidy sa PhilHealth, asin ang kontrobersyal na ayuda sa kapos ng kita program o AKAP. Kakabi Network News. Network News. Kakabi Network News. Network News. Oras lang ko dyan mga tugang, 1 minuto magalampas ang alas 6 din pagkaaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News mapadagos at yan. At tabiyaran po, mga kaibaran niya ito at yan ang mga bareta halis sa mga Kakamping Radyo. Erot dyan sa Rinconada, sa payikan DWEB FM Kamsur. Mga baretang tinipon kan KM Kakampi sa Partido Area. Asin mga baretang tinipon man kan BBS FM sa Naga City. Asin man mga bareta halis sa Kakampi Kamsur Online. Sasabuyang pagbabalik at yan digdi sa Kakambi Network News. Kakambi Network News. Kakambi Network News. Pwede ng pagkagat yan sa Adrels Turistin sa Barangay San Jose, Bao, Camarines Sur. Magigiramduman na sa liderato ni Mayor Vicenio Ana Banwa Ana Baaw
sa pagiging third-class municipality, ininaging first-class municipality. Asin, dako lang mga akomplishmento na para sa Lambang Bawenyo ang pagbisto. Gikan sa manlalang mga national government agencies, dako lang mga programa proyektong na-implementar sa tabang kan Kapitolyo Provincial. Sa liderato ni Governor Luigi Villaferte, isiring man ni Congressman Luis Villaferte kan Arinconada, si magigiramduman na si Biseño, sinasabing igwan ng inapod na innovative leadership para mas mapagayon ang ekonomiya kan Banwaan. At yan, aaraman man ang sinasabing mga big-time projects para sa masunod na taon kan lokal na gobyerno kan Banwaan na bawas sa sayang liderato. DWEBFF Rinconada Pambimo Network News. Yan, tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, manggiraray sa wakas ang mga autoridad sa Banwaan, particularmente ang Buhi Municipal Police Station, kadakod kan padagos na reklamo kan mga maribok na mga tambutsin, mga motorsiklo, asin ipinag-enforcer kan mga kapubulisan ang National Sun Standard Policy. Ang Buhi Municipal Police Station pinag-anunsyar ang istriktong pag-enforcer kan Land Transportation Office Policy sa National Loud Sound Standard na tinatarget ang mga motorsiklong igonin mga open mufflers o mga mariribok na mga tambucho. Sa sarong Facebook post na ipinagpataplakan Buhi Municipal Police Station, ipinagdeklarakan Buhi Municipal Police Station at asin nagsabing ang kapulisan ng Buhi Municipal Police Station ay hindi titigil na huliin ang mga may-ari ng motorsiklo na may maingay na tambucho. Pinagtawang doon kan mga autoridad sa nasabi ng Banwaan ang penalidad sa mga malapas aron kan 5,000 pesos na multa para sa bagong otorisado o sa lang paggamit ng mga accessories, mga devices, equipment as in spare parts. Kaya ibanan pa ang pag-impound as in mandatory replacement kan mga tambucho on-site mismo sa impounding area. Ang nasabi ng paghiro kan Buhi Municipal Police Station, ang nangyari matapos na si Konsala Cathy Monte Martinez ang magtaplakman sa sarong Facebook group na kung saan nangapudan sa mga may sadar ng mga motorsiklo o motorcycle riders asin pinagurat ang mga ini na ikonsiderar man ang kamugtakan kan mga senior citizens, mga kakian, asin ang mga may kamatayan na apektadong maray kan makukusog na tanog kan mga tambutso kanasabi ng mga motorsiklo. DWEBFF Rinconada Pambimo Network News. Yan tabi yun ang mga barata halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Salamat, Benny, ka mga bareta dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada. Oras yato kanya matugang 14 makalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Isunod na mga bareta ang tilipon duman sa KM Kakampi Partido. Kaya barat naman sa mga bareta si Frank Sotero. Frank. Kakampi mo Partido Network News. Kamping Johnny ng mga baratang tinaripon kaya kanidi sa Partido area. Kakampi mo Partido Network News. Nagigiso kunyanan Philippine National Police sa pag-implementar kan Oplan kontra Boga. Matapos man kan sunod-sunod na operasyon sa banlalay ng mga Banwaan digdi sa probinsya kan Camarines Sur sa Partido area. Na i-record ang pagkakumpiskar ka nagkakapira baga pinaso nin Boga at digdi sa Banwaan kan Lagunoy Camarines Sur kan mga personalized kan Lagunoy Municipal Police Station ang magkondukta nin Oplan kontra Boga operation na nagresulta sa pagkakumpiskar kang 8 pinaso baga improvised Boga sa malalaing na baga sizes sa gikan sa 8 baga binorda residentes kan Barangay Brabod Lagunoy Camarines Sur. Ang mga nakumpiskar na baga Boga ang pinagdara sa Municipal Police Station para sa magkakaligong disposisyon na bantang iba pa baga lugar sa Partido area ang interobad na piniperwisyo kaya sa bitarag Boga sa nasa bitarag mga lugar. Sa Banwaan man kan Siruba Camarines Sur, nagkakapira ba na mga Boga ang bakumpiskar kung saan naabuton sa 21 pilaso kan mga improvised cannon ang maarestar man sa mga binordinanda sa nasa bitarang Banwaan. Nagpatanid ang Philippine National Police sa paagi ni Police Colonel Virgilio Olalia, ang Provincial Director kan Philippine National Police sa probinsya kan Camarines Sur na ang bagurang ang pwedeng hampang ni magkakadigog asunto sa pagpapabayakan sa idabaga binordinad na maggamit nin Boga. Baratang Boga pabangiraray baga personalized man kan gadgetora na PNP. Nagkondukta man ng operasyon sa raramkan kampanyang Oplan kontra Boga. Detalyas kan barata, Dads Prado.
ilang parte ka na padagos na paglalapigot na masiguroan kaligtasan ka na publiko asin maibitaran na paggamit kan mga illegal na paputok na gatituloy na Municipal Police Station sa pamamayan ni Police Captain Abraham Cortez Jr. aktibong nagsagibunin operasyon sa lindong kan kampanyang Oplan na kontra Boga. Ang inisyatibong ini saro sa kampanya kan PNP na may ubito na pauntukon ang paggamit kan mga illegal na paputok, partikular na ang mga improvised sa kanon na mas dito sa apod na Boga. Ang mga apratong araw kayo ni gibos sa PVC pipe, lata, asin na PET bottles, asin na piling magdulot nin na seryosong danyos, araw ka na pagkaraot ka maraasin na pagkasulo. Pinapusog man ka na PNP gatituloy na na pagpapatulya sa mga pampubliko nga lugar, pagkulusyonin na dialogo, asin koordinasyon sa mga barangay official, asin pagkaunin mga babasahon, manangod sa danyos na dulot kan Boga. O bito kan inisyatibong ini, iyon na masiguro ang kaligtasan ka na publiko, lalo na sa mga panahon na dakul ang mga nagagamit ni na paputok, asin na magkaunin edukasyon sa publiko dapit sa peligro. Kana paggamit ka mga illegal na paputok, asin na income na ron na paggamit kana mas ligtas na alternatibo. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. Mientras tanto, Bureau of Fire Protection naglilibot banda sa mga barangay asin nagbabandilyo kontra sa paggamit ng mga pinapangalad na klase ng paputok ka. Detalyas kan Barata, Diloriana. Para gusto naglilibot o nagre-rekurida sa mga barangay ang mga personahe ka Bureau of Fire Protection sa Banwaan ng Guwa, Camarines Sur asin man nagbabandilyo kontra sa paggamit ng mga ipigpapangalad asin ng ipigbabawal ng mga paputok. Ini naging napahayag man ni FO Raymart Ibarita sa mga designadong parataram ka Bureau of Fire Protection sa pagpag-uli asin pagipaguntahan ka nakakampi Muñoz. Susog sa pahayag ni halos nalibutan hindaan gibos sa mga barangay sa kasentran asin man sa mga pagtaraid kay ng barangay ang tangan isa naman diwat na ipaisi sa paagi ng pagbabandilyo ang klasikan mga itigya babawal na mga paputoka lain ken sigun taman digdi na ipag-ulay asin nagipagdialogo naman sa butsinda sa mismong mga residentes kan mga barangay siriman sa mga barangay officials yan tangan na tawagan sa butsinda sa mas mapapusog ang pagkampanya kontra sa sinambit ng mga illegal na paputok. Lain kayan kasabay naman subot nindang ipig kakampanya ang paglikay sa kasulo asin ang pagpapagirandum kan mga dapat gibuhon kung may siring ng mga insidente. Mientras tanto ngunya napapaabuto na ang pagsabat yan bagong taon, ipigpahayag pa man ni FO1 Ibarita na higot man subot sindang nagmomonitor sa mga paratindanin na paputok, partikularmente sa mga seasonal vendor na yaon nyo dyan na sasarong lado o porsyon kan na Goa Integrated Central Terminal na yuman ang pinag-designar kan lokal na gobyerno kan Banwaan ng Goa na pagtindahan kan mga paputok. Sigun patigdi halos aralaw subot ninda ining bibisita tangan isa ng hilingon asin inspeksyonon ang sa inda mga paninda siriman ang iba pang mga rekisito sa pagtinda kan mga paputok. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Loriana Marenaga. Kakamping Junior ng mga baratang tinaripon kikaliti sa partido area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotaro. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Frank. Hali dyan sa Kakampi Partido. Pagkali partido, balik kita sa Naga City, sabaykan BBS FM. Nasa linya mo dyan si Junel Cuba sa sayo ng mga bareta. BBS! BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi Kakamping Jun na uyaman ng mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Ngunya na last quarter kan na papatapuson na taon na 2024, hababaan porsyento kan crime rate sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Ang pinakadakul na insidente na na-record kan na pulisya sa Camarines Sur, iyon mga vehicular accident, reckless imprudence resulting to physical injuries, damage to property asin man homicide. Alagad, bako manining nakakaalarma kadaklan sa record kan pulisya, iyon mga accomplishment report, iyo ang mga nagka-araristar na mga wanted person na igwanin mga warrant
warrant of arrest asin man ang mga bypass operation na pinaglansar kan PNP Kamsur. Uya si Police Captain LG Altisa, tagapagtaram kan PNP sa Camarines Sur. Sa ngunyan na last quarter pa na po kang taon na ini, napakababa po ng crime rate. As in, more on accomplishment po kita. Itong mga arrested persons, nakulong kitang na-arresto ng mga may warrant of arrest po. As in, mga bypass operation, yun po talaga yan ang mas dakulta, yung bypass operations and arrest of persons with warrant of arrest. Yan po ang mas dakul niya na mga na-receive na mga reports from police stations rather than itong crime rates or mga incidents na involving persons committing crimes. And itong pinakadakol man din na incidents na ngunyan is yung mga vehicular accidents and incidents. So, yung reckless imprudence resulting to physical injury, to damage to property, and minsan homicide pa, yan lang po ang mga insidente na masasabi tang medyo dakol. Pero bako man pong alarming ang rate. Ano po, sir? At iyan kan mga pahayag ni Police Captain na LG Altisa, tagapagtaram kan PNP sa Camarines Sur. Mientras tanto, mas kinangani nagkaigwanin pagtupas si mga pigirahay na mga tinampukan DPWH o slip road dyan sa lugar kan Kabutagan sa Banwan kan Lupi, Camarines Sur. Kan nagtalikod na simana, uli kan padagos na pagbagunas kan Orandara kan Shareline, maray asin na normal. Giraray ang bulos kan trapiko sa lugar. Iniya light to moderate. Piglinaw man kan PNP na sinagkulaps na daga sa pigiray kan DPWH dyan sa lugar kan Kabutagan, anda iman totalmenting naraot asin padagos-dagos ngunyan ang pagtrabaho kan DPWH ang pagbukas kan traffic o rerouting sa Camarines Norte, dakulang tabang para maging magian asin maluwag ang bulos kan traffic sa Banwaan kan Lupi o sa lugar kan Andaya Highway. Uya pa si Police Captain LG Altisa, tagapagtaram kan PNP Kamsur. Magayon na po ang daloy kang traffic, sir. Actually, light to moderate na lang. Bako na itong moderate to heavy. Wala na po kitang report kayo ito. Although nangyaring duman sa mga roads, 4 na roads dyan sa Lupi, Barangay Kulakling and Barangay Kabutagan, so mga inirahay duman na mga tinampo kang DPWH, nagkaigo-gira raining pag wording the road slip. Medyo giraray mga binugtak ng mga daga, opo. Pero, day man na totally na naraot talaga. Kasi ngunyan, babalikan na naman ito kang sa tuyang mga personnel kang DPWH para mas maging maayos ang daloy pa kang trapiko. And ang pag-reroute duman sa yung sabi nga ni alternate na rota pasiring sa may Cam Norte, nakatabang na maray. Kaya ang nagluwag na po ang satuyang trapiko. Partiyan kan mga pahayag ni Police Captain LG Altisa, tagapagtaram kan PNP Camarines Sur. Mientras tanto, pinagtatrabaho na kan mga personay kan DPWH na nagtipak asin nagu na tinampo dyan sa barangay kan Bicol sa Libmanan, Camarines Sur. Ana mga ikipay kan DPWH pati naman ang mga personay kani yaon duman sa lugar. Sigun ki Jimwil Guerrero kan MDRRMO sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. An sobrang paguran poon kan Bagyong Christine sagkod ng kan nakalis na simana, iyo ang naging rason sa pagkaraot kan tinampo sa barangay kan Bicol, Libmanan. Base naman sa paliwanag sa inda kan opisina kan DPWH. Uyan pahayag ni Jimwil Guerrero kan MDRRMO sa Libmanan, Camarines Sur. Ay po, siguro po sir sa DPWH, ito po itong sa sobrang pagparauran po na po pa po katong Christine hanggang ini po bagay sa tuyang Shareline na sige-sige oran, kaya ito po naglulumoy po sila kaya nagbubuho po itong gilid na ito po kang tinampo po sa may Bicol po.
medyo ang mga ano po, aralawig po ito eh. Hindi ko lang po maano. Medyo aralawig lang po dalik sa mga hindi ko po may laba po. Pero medyo dahil man po siya yung halabaon naman. Tama lang po. Sa munyan po, di ko gaya po masiguro kung ano basta po nagigibo na po ang paagi po. Ayos na po sa ugma pa. Kan karungal daw po pigbisita tulos po yung kang DPWH. As in, sa ugma po, nagpuuna po sa ganing pag-ayos po duman sa pinampo po si DPWH. So may mga heavy equipment mo po kitang nahiling duman na nagpa-ayos na po sa kasi mga personahes po kang DPWH. Partiyan ka mga pahayag ni Jimwell Guerrero kan MD RRMO sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur daima na apektado anda dalagan kan bulos kan da trapiko asin kanda mga bihikulo sa nasambit ng lugar ninulit at tuwi man giraray ang nagagamit asin ang nagtipak sa ng tinampo iyong an parte kan ginibong road widening kan DPWH. Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Pagdagdag nin water source kan MNWD sa taon 2025 nasa proseso na. Buyet Paderes sa detalye. Isinasa Gibunan Mundial kan Metropolitan Naga Water District ang pagproseso para sa pagdagdag kan maging water source sa taon 2025. Atunay igli ang tulong well drilling na ginagawa sa ngunyan asin may tulupang gigibuhon. Sigon kay MNWD General Manager Don Tampong Guso Jr. na ang gabos na ini bilang preparasyon sa paabuto na summer o sa inot na quarter kandang taon 2025 para malikayan ang kakulangan ng tubig sa Tiginit. Sa lakdan na ini ay ayon sa naka-line up na mga programa at aktibidad ng MNWD para masiguro na dahil mauturo pa ang nangyaring water shortage kalakaaging summer. Para sa DBS News, Boyet Ferrer. DBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga bus company mag-abiso kung may Christmas o year-end party. Sabi kan na Manemento kan Bicol Central Station. Daryl Banya sa detalye. Liwat na pinagirumdum kan Bicol Central Station ang mga bus company na tulos na magtaunin abiso kung may mga pagbabago sa biyahe. Urog na ngunyan na holiday season na piglalauman ang pagdagsa kan mga pasahero. Katakod kaya ini kanangyaring reklamo asin man pagkadisganar kan dagmang ng mga pasahero pasiring dyan sa partido area sa Sarong Bus Company matapos ang biglaan na anunsyo kan nagtalikod na simana na hasta alas 12 udto na sanaan sa ilang biyahe ninulit ta igwada akayang company Christmas party. Sigon ki Henry Bulucon, security officer kan sinambitang terminal, nagpaaraman ang sinambitang kumpanya nin bus alagad huri na kung kaya dahil naman nakapagpreparara ang tahingurag na pasahero. Mayo subuot maraot sa Christmas party, alagad kaipuhan na mas amay-amayan ang pagtaunin abiso, ninulita maginanibang personahe daiman kaini nag-aaram. Napag-araman, natulos man na natawanin solusyon ang sinambit ng problema sa paagi ka na pagpalunad sa ibang bus company, asin ibang pasahero man, naglunad na sa nasa van, asin na modernized jeep dyan sa eastbound terminal. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. DBS Basta Bareta, sigurado. Bapang detalyes kan mga bareta, Regional Director Brigadier General Andre Dizon, sinuguan na mga pulis na kuanon gabus na nahihiling nabuga, ninulit kan halangkaw na naputukan kani. Ngunya na pagsabat kan Pasko asin bagong taon, Bus o Kaisminda sa detalye. Sa ginibong Commander Conference o mag-Commander Conference isinugo ni Regional Director Dizon sa gapos na mga kapulisan sa Bicol Region. Nadara ko po o i-recover ang gapos na mga buga ninghuli sa report kan na Department of Health na halangkawon ang turnout kan mga naputukan kan buga igdi sa Bicol Region. Na konsentulos man na naghiro ang mga Chief of Police asin ini an magkasarabay na nagkakumpiskara nin mga puga an banwalin kapusaw naka-recover nin 10 dil Galyigo 3 Lupi 2 Ragay 2 Sipokot 3 Gainsa 2 Libmanan 15 Milaor 12 Minalapa 3 mantang Mayo sa Pamplona
Masa Pasakaw, Iguaning Anom, San Fernando 16, Bumbon na Siyam, Calabanga 17, Kamaligan 4, Kanaman 5, Magaraw 10, Ocampo 2, Ampili 13, Karamuan 4, Apatman sa Carchitorena, 10 sa Banwaanin Goa, Lagunoy Iguanin 8, Presentasyon Iguanin 6, San Jose Iguanin 15, Sangay Iguanin 6, Mantang si Roma Iguanin 11, pinakahalangkaw ang Banwaanin Tigaon Camarines Sur na nakakumpiskar anin 24, Tinambak Iguanin 5, Iriga 13, Baaw 6, Balatan 2, Bato Iguanin 3, 7 sa Banwaanin Puhi, Bula 8, and Nabwa 11, iguanin total na 267 na mga puga na na-recover sa interong probinsya ni Camarines Sur na kunsain. Sa datos na ini, ang mga nagkadara ko puro mga minor de edad na kunsain pinagdadara sa barangay hall bago pa man i-turn over sa indang mga magurang para sa counseling. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping Junan mga bareta, gikan digdi sa Broadcast Center ka 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. Alas 6:32 na rin pag-aga. Mabalik tulos kami at yan para sa mga ultimong bareta. Ngunyan pong aldaw na Lunes, Rizal Day, December 30, 2024. Digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya ito kunyang matugang alas 6:38 ng pag-aga. Balik kita sa mga bareta kunyan, mga bareta sa lado lokal. Update dyan po sa Rolando Anday Highway sa mga babiyahe paduman sa Metro Manila, sin si mga haling Metro Manila, malaog po sa Camarines Sur, sin sa ibabang parte kan Bicol Region. Piga report kan DPWH, sabay kang First Engineering District sa probinsya kan Camarines Sur, na nagalnas na ang bulos kan trapiko sa kalabang kang Rolando Anday Highway, partikularmente sa porsyon kan Lupi Camarines Sur, kung saan nagkaigwaning mga danyos ang nagkatransaksyon kan 30 digdi. Sabi ni Engineer Alberto Texon, transaksyon kan DPWH First Engineering District. Natapos na rin ang driving kan metal sheet file. Alam na daw, kung saan bubugtakan na sa rin backfiling materials. Uli ka si mga dating one-way traffic lane ang binukasana para sa two-way traffic lane, kaya nagalnas ang bulos kan trapiko. Apura pa kaya nakadagdag sa markas ng dalagan kan mga bihikulo sa nasambit ng tinampo ang pagapunan kan DPWH na mag-agi si mga palaog sa Bicol sa paagi kan Maharlika Highway sa Camarines Norte. Hulita paragos na managi ang dawa one-way lane traffic ang porsyon kan Maharlika Highway duman sa Labo, Camarines Norte, na nakikwa maning danyos ang tinampo matapos ang mga pagbagunas ng uran kanagtarikod na mga aldaw. Mientras tanto, labi-labi ang pasalamat ni Gobernador o Bagaman ni Congressman Elry Villafuerte sa panagos na tiwala sin suporta kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur sa saindang pamilya. Yan pagkatapos magluwas sa sarong survey na gana ang mga Villafuerte kung ang eleksyon gigibun ngunyan kontra sa side na mga kalaban na nag-file para sa 2025 local election. Sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na sinambit ng survey gigibun lalo nindang inspirasyon para maghigos asin madagdagan pa mga programa pati naman proyekto na papakinabangan kan padangat nindang mga taga-probinsya kan Camarines Sur.
sa sinambitang survey na ginibo kan nagtalikod ng mga pool at nagtalikod ng mga aldaw kan Pulse Asia na kinumisyon kan Iriga City Chamber of Commerce and Industry. Ang apot kung ang eleksyon gigibon ngunyan ang mga Villaferte ang anas gana sa mga posisyon na kinakandidatuhan para sa masunod na eleksyon. Si Governor Luigi Villaferte nagkakandidato bilang congressman kan Second District kan Camarines Sur, mantang re-electionista man ang sayang tugang na si Congressman Migs Villaferte sa Rinconada area. Sinasadang ama na si Congressman Elry Villaferte madalagan sa pagkagobernador sa midterm election. Mientras tanto, si Congressman Elry Villaferte makakalaban si Ronald Rodriguez kung saan harayo na maray ang porsyentahe na nakuha 80% kontra sa didikit na porsyento ni Rodriguez sa survey kan Disyembre 1 sa 7 sa 1,200 na respondente. Si Congressman El Rey na yuman ng pamayukan National Unity Party nasa ikatulong termino na bilang kongresista kan Second District kan Camarines Sur. Asin kampanahon niya bilang dating o nagserbe bilang gobernador, nagsikat ang water sports complex sa probinsya kan Camarines Sur kung saan ang probinsya naging major tourist destination kan Pilipinas karagtarigod na 2010 sa good kan 2012. Ang Camarines Sur man sa liderato kanto ni Congressman Elry Villaferte bilang gobernador naging destinasyon man kan mga extreme sports digdi sa Pilipinas kung saan naging tampok ligdi ang Ironman Triathlon Competition na ginibo sa tulong magkakasunod na taon. Mientras tantong lima na international edition kang reality TV show na Survivor ang ginibo sa ecotourism hubin sa Banwaan kang Karamuan, Camarines Sur. Ang survey kinumisyon kan Iriga City Chamber of Commerce Iriga City Chamber of Commerce na nagkagwaning margin of error of plus minus 2.8%. Ang Pulse Asia nagpahayag na 1.84 milyon ang listadong botante sa Camarines Sur karagtarigod na 2019 kung saan naglangkaw ini sa 1.26 milyon sa masunod na eleksyon. Ganaman, arayo ang distansya na nakuha ni Congressman Migs Villaferte sa survey laban kay Phil Portuno. Asin lalong harayoon ang distansya na nakuha ni Governor Luigi Villaferte sa karibal kani sa pagkakongresista kan Second District kan Camarines Sur na si Fermin Mabulo. Balita lang ko dyan mga tugan sa lawaskan Pilipinas. Nabaaram na sa ibabog ang kinabahan si dating US President Jimmy Carter sa edad na 100 anyos. Si Carter, yun ika-39 presidente kan Amerika na nag-administrar kan peace deal sa Middle East durante kan panahon niya. Naging advocate siya sa global health as in human rights. Ang Georgia Democrats kinukonsider na longest-lived president sa istorya kan Amerika. Naging sarong termino sa nasya matapos na daugon ni Ronald Reagan kan 1981. Ungad doon nakatutok siya sa international relations as in human rights na iyon nagdara ning kapangganahan niya sa Nobel Peace Prize kan 2002. Minarepresentar sa maribibang serye ning burulungan ang dating presidente asin kang Pebrero kan na taon, pinili niyang magtinira sa harong na inataman kan nagkapirang medical expert. Nagadan ang agungkari na si Rosalind Carter kan Nobyembre sa edad na 90 anyos. Mga tugang iyala po mga baletang sinunaan tabianan sa Kakampi Network News. Ganyan pong aldaw na Lunes, official holiday, ninulita Rizal Day,
may mga nagbe-birthday ngunyan na kuyan na Rizal Day. Dahil kumalingawan si Bukal Warin Senior birthday ngunyan. Kaya kay board member Warin Senior kan First District kan Camarines Sur. Happy birthday ngunyan na December 30. Sa pagkarang kapagpagiliban niya sa mga kakamping radyo, kita po na ang tabayaran sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Lingkudada, sa 91.9 BBS-FM Naga, asin man sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. Haliban po digdi sa studio kan Kakampi Kamsur Online, nagbo-broadcast on-air online, barang ko si Ken Parma sa Nado Teknikal, ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa inyong pagantabay. Araw ka sa tuyang New Year's Countdown, 1 day, 17 hours, 13 minutes and 14, 13, 12 seconds na sana 2025 na. Mabalos, happy umagaman advance, happy New Year sa Gabos. Kamsur, good morning. Thank you. Kakampi Network News. KM Kakampi. Kamsur.